Lousy script at hindi pang award-winning. Ito ang matinding sagot ng Malacanang sa aligasyong umabot umano sa higit 800 bilyong piso ang inihatid na pera sa pamamagitan ng mga maleta para sa matataas opisyal ng bansa, kabilang ang Pangulo. Sina Mortel sa balita. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Direktang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga akusasyong ibinabato laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos sumarap sa media ang 18 umano'y dating security personnel na ex-Congressman Saldico. Isiniwalat ni Attorney Levy Baligod, ang legal counsel ng grupo, na ang mga nasabing security personnel ay nagsilbi umanong bagmen sa paglilipat ng nasa 805 billion pesos na mula sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa grupo, hindi gagalaw sina dating Speaker Martin Romualdez at co. nang walang pahintulot ng Pangulo. Ang bawat maleta ay naglalaman umano ng 48 hanggang 50 milyong piso na dinala sa mga ari-arian ng Pangulo sa Forbes Park at Ilocos Norte, gayon din sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Ngunit para sa palasyo, ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Kinwestiyon din ng palasyo ang kredibilidad ng mga testigo at ang motibo ng mga taong nasa likod ng naturang press conference. Binigyan diin ni Castro na obligasyon na ng mga law enforcement agency na sampahan ng kaso ang mga nagpapakalat umano ng fake news nang hindi na naghihintay ng direktiba mula sa Office of the President. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Sa ngayon, inaabangan ang magiging hakbang ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police kung magsasagawa sila ng formal na investigasyon sa mga naturang individual. Samantala, naghain na rin ng resolusyon si Senator Amy Marcos upang simulan ang formal na pagdinig ng Senado sa mga naturang aligasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.